Ang sama mo naman. Anong tinitingnan mo? Gu Yanshen. Isang beses kang magtaksil habang buhay kang hindi gagamitin. Ang pag-ibig. Malayo ang bundok, malayo ang daan. Nasa konsensya lang ang lahat. Gu Yanshen, ayaw ko na sa'yo. Ginang, ipinag-utos po ito ni Ginonggo sa kusina. Pinakuluan para sa inyo ang sabaw ng kalapati at danggi, pampalakas ng dugo. Kailangan nyo pong inumin ito. Ngayon na pala ang ika-7 ng Agosto. Ginang, baka napapagod na kayo nitong mga nakaraang araw. Nagkakamali na kayo sa petsa. Nga. Ang bilis ng panahon. Tatlong araw ang lumipas. Ibigay mo ito kay Ginoong Gu. Sige po, Ginang. Masaya po siguro si Ginonggo kapag nakita niya ang regalong ito. Sana masaya siya kapag nakita niya ang papel ng abortion procedure. 3 araw na lang, matatapos na rin ang lahat. Magandang araw po, mga pasahero. Salamat sa pagpili sa aming airline. Paalala po sa inyo, bago ang inyong biyahe sa ika-10 ng Agosto. Siguraduhin nakahanda na ang inyong mga bagay. Honey, uwi na ako. Honey, ikaw ang nagluto ngayon? Paborito ko ang lahat ng ito. Kain na tayo. Ituring na lang natin itong huling paalam. Salamat sa hirap, honey. Mahal na mahal kita. Mensahe sa trabaho. Salamat, honey, sa paghanda ng pagkaing may pagmamahal. Sagutin mo na, baka may emergency sa kumpanya. Hoy, Hoy Yanshen, naghihintay ako sa iyo sa night bar. Kailan ka pupunta para samahan ako? kailangan kong samahan si Yuan. Wala akong oras ngayong gabi. Yanshen, birthday ko ngayon. Marami akong inimbitahang kaibigan. Sinabi ko na sa lahat na darating ka, pakiusap na lang. Huwag mo akong ipahiya, okay? Pupunta na ako dyan. May problema sa kumpanya, ako. Gu Yanshen. Kung aalis ka ngayon, hindi ka na babalik. Umupo ka muna at kumain bago umalis. Ito ang unang pagkakataon. At huling hiling ko sa iyo. CJ. Pakiusap Yanshen. May emergency sa kumpanya, kailangan kong pumunta agad. Hintayin mo ako dito, babalik ako pagkatapos. Gu Yanshen, hindi na kita mahihintay. Akala ko magkasama tayo habang buhay. Hindi ko inakala. Isang malaking katatawanan lang pala. Gu Yanshen, sinadyang mong
itago ang pagkakaroon ni Zhang Shutong. Pero hindi mo inisip na nakita na niya ako. Tulungan mo akong magpadala ng dokumento sa night bar. Ibigay mo kay Guyan Shen. Mahal na pasahero, ang iyong flight patungong Haicheng ay alis sa loob ng 2 oras, mangyaring dumating 1 oras. Bago ang flight para mag-check-in, maligayang paglalakbay. Guyan Shen. Hindi na tayo magkikita. Maligayang kaarawan. Salamat sa lahat, akala ko mag-isa lang ako. Sa birthday ko ngayong taon, hindi ko inaasahan na si Yanshen ang naghanda ng malaking sorpresa para sa akin. Lalo na kay Yanshen, salamat sa pagsama sa akin. At sa sanggol sa tiyan ko. Maligayang kaarawan. Hoy hoy hoy. Hindi sapat ang salamat lang. Dapat may ganti. Di ba mga kasama? Dapat maghalikan, maghalikan. Sandali lang, sandali. Sino po si Ginoong Guyanshen? May padala po pa sa inyo, pakipirma po. Kasunduan sa paghihiwalay. Shange, talaga bang maghihiwalay kayo ng asawa mo? Tumahimik ka. Anong nangyari? Ang sama ng mukha mo. Naglakas loob kang makipag-ugnayan ng palihim kay Yuan. Zhang Shutong. Nakalimutan mo na ba ang mga sinabi ko sa iyo nang tayo'y magkasama? Yanshen, huwag kang ganyan. Ako at ang sanggol. Hindi kakayanin ang pagkatakot na ito. Tumahimik ka. Nasaan ang may bahay? Imbestigahan agad. Sabihin mo sa akin. Ginoo, ang may bahay ay hindi lumabas sa buong araw. Malamang nasa bahay pa rin. Yanshen, saan ka pupunta? Sasabihin ko sa'yo. Kung may mangyari man kay Yuan, pananagutan mo ang buhay niya. Yuan, nasaan ka? Yuan. Hindi aalis si Yuan. Tiyak na galit pa rin siya sa akin. Ginoo, ito ang regalo para sa inyo mula sa may bahay. Ipinagbili niya. Naibigay ito sa inyo ngayon. Regalo. Paano siya nagbuntis? Imposibleng magbuntis siya. Ito ang pirma ng may bahay mismo. Siya. Operasyon para maagasan siya. Talaga bang nagpa-opera siya para maagasan? Hindi ko alam. Pero batay sa petsa, tapos na ang operasyon. Wala nang pag-asa. Wala nang pag-asa. Paano naman ako? Bakit niya ayaw ang anak natin? Bakit?
Pahintulot para sa operasyon. Ito ang pirma ng may bahay mismo. Dapat alam niya ang ginagawa niya. Alam ba niya kung gaano ko inaasam ang batang ito? Yuan, ayaw mo na sa bata. Pati ako, ayaw mo na rin? Yanshen. Yuan. Boses ni Yuan yan. Yanshen. Ikaw. Bakit ikaw? Yanshen, anong kalokohan ang sinasabi mo? Yuan, alam mo pala ang lahat. Kaya ka umalis. Kahit ang bata, kahit ako, ayaw mo na. Bini. Hindi maayos ang kalagayan ng aming Ginoo. Umalis ka muna para makapagpahinga siya. Ito ang bahay ko. Saan mo ako ipapalayas? Ginoo, ikaw. Tawagin mo akong Madam Gu. Mula ngayon, ako ang tunay na may bahay ng pamilya Gu. Buntis din pala siya. Pero mas mabuti nang nawala para hindi makipag-agawan sa anak ko. Ngayon, ang mga masasamang tao ay talagang may lakas ng loob. Ano ang sinasabi mo? Anong masasamang tao? Si Liang Pinyuan ang mahina. Hindi niya kayang panatilihin ang lalaki. Nakuha ko si Guyanshen dahil magaling ako. Ikaw, katulong na walang alam, umalis ka na. Yanshen. Sinuntok mo ako. Ano naman kung sinuntok kita? Mula ngayon, tapos na tayo. Hahanapin ko si Yuan. Kailangan kong ayusin ang relasyon namin ni Yuan. Pirmado na ni Liang Pinyuan ang kasulatan sa diborsyo. Hindi na siya babalik. Hindi mo ba ako mapapansin? Magkasama na lang tayo sa hinaharap. Hindi ba masaya yon? Magkasama sa hinaharap. Sinabi ko sa iyo noon, kailangan lang natin ang isa't isa. Sumang-ayon ka sa akin noon. Hindi mo gagambalain si Yuan. Binabaliwala mo lang ang sinabi ko. Pero dahil mahal na mahal kita. Yanshen, wala ka bang? Kahit kaunting pagmamahal sa akin, ako rin ang minamahal mo. Mahalin mo ako. Simulat sa pool, ang gusto ko lang ay magkaanak. Pinagsisisihan ko kung bakit ikaw ang pinili ko. Lihim mong sinaktan si Yuan. Kaya pala umalis siya. Kaya pala ipinatanggal niya ang bata, alam na pala niya. Ang tungkol sa atin. Mali ako, Yanshen. Alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, dahil sa bata, patawarin mo ako ngayon. Sinisiguro ko, hindi na ako ulit. Tungkol sa bata. Magagalit si Yuan kapag nakita niya. Ano ang gagawin mo? Guyanshen, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Anak mo ito, paano mo magagawa? Nasaktan ang sarili mong anak? Pakiusap, patawarin mo ako. Sinisiguro ko, hindi na ako ulit. Mali ako, talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko dapat ginulo si Liang Pinyuan. Pero dahil mahal na mahal kita, gusto ko lang bigyan ang bata ng kumpletong pamilya. Yanshen, mahal mo ako, hindi ba? Gusto kong bigyan ng tahanan ang anak ko. Kung naging tapat ka lang sana, maibibigay ko sa inyo ng anak mo. Ang tahimik at maunlad na buhay. Zhang Shutong. Ang pagkakamali mo ay ang pagiging sakim. Ang dinaranas mo ngayon ay bunga ng iyong sariling gawa. Kung tunay kang umiibig sa kanya, paano ka paulit-ulit na sumisiping sa akin? Paano mo ako napabuntis? Ang sinasabi mong pag-ibig, palabas lang para sa sarili mo. Kung tunay kang umiibig sa isang tao, paano maghihiwalay ang puso at katawan? Napaka-hypocrite mo. Paulit-ulit mong binabanggit ang pangalan ni Liang Pinyuan. Ngunit gabi-gabi ako ang yakap-yakap mo. Hahaha. Tumahimik ka. Ano? Nasaktan ka sa sinabi ko. Paulit-ulit mong sinasabing mahal mo si Liang Pinyuan. Pero sa akin, lahat pinapalampas mo. Hypocrite ka. Ang pag-ibig mo, mas nakakadiri pa sa ipis sa kanal. Tumahimik ka. Sinabi kong tumahimik ka. Kung hindi mo ako ginawa na mabuti, paano ko isiping mahal mo ako? Ang nagtulak kay Liang Pinyuan na umalis. Hindi ako. Ikaw mismo. Ako ang nagkamali. Pero may panahon pa. Bago ko mahanap si Yuan, tatapusin ko lahat ng kasalanan ko. Pupuksain ko ng tuluyan. Guyanshen,
Guyanshen. Huwag mo akong ganyanin, Guyanshen. Guyanshen. Doktor, ano ba talaga ang kalagayan niya? Kanina, nang makita niya ako, bigla na lang siyang nahilo. Grabe ba ang sakit niya? Kakagaling lang ng pasyente sa abortion. Hindi pa ganap na gumagaling ang katawan niya. Maaring nakaanas siya ng matinding stress. Kaya medyo magulo ang memorya niya ngayon. Alagaan mong mabuti ang pasyente. Bigyan mo siya ng sapat na pahinga. Huwag mong hayaang magkaroon siya ng malalaking emosyon. Sek. Aywan. Noon, dahil sa lalaking iyon, pinutol mo ang ugnayan natin. Ang huling balita ko sa iyo ay ikakasal ka na kay Guyanshen. Ano ba ang nangyari sa iyo? At napunta ka sa ganitong kalagayan? Yuan. Talaga bang ayaw mo na sa akin? Hinanap kita sa lahat ng lugar na maaari kang puntahan. Bakit hindi kita mahanap? Matapos makipaghiwalay sa aking unang pag-ibig, lagi kong sinasabi sa sarili. Ang pag-ibig ay may expiration date. Isinara ko ang aking puso hanggang sa dumating si Guyanshen. Para siyang matigas na puno na nag-ugat sa aking puso. Ano ang gusto kong kainin? Ano ang kinatatakutan ko? Mas naaalala pa niya kaysa sa akin. Sa ulam na ito, kaunting sibuyas at bawang lang. Sa spicy chicken, mas maraming asukal, kaunting sili. At isang mainit na lemon tea. Ang mga kakaibang ugali ko na hindi ko masabi, agad niyang nakikita. Hindi niya ako pinipilit magpaliwanag. Kung ayaw kong magsalita, okay lang. Nandito ang asawa mo, kahit bumagsak ang langit, ako ang sasalo. Noong taong iyon, hindi bumaba ang lagnat ko. Parang nababaliw siya sa pagmamadaling pumunta. Naaksidente siya sa daan, at ang unang sinabi niya nang magising ay, Nasaan si Yuan? Ayos lang ba siya? Yuan. Mabuti naman kung ayos siya. sa sandaling iyon, nais kong ibigay ang puso ko sa kanya. Ang mga sugat na nakaraan ay gumaling dahil sa kanya. Lagi kong iniisip na alagaan siya ng mas mabuti pa. Naaalala ko ang bawat ugali niya. Bawat detalye ay nakaukit sa puso ko. Ito, suotin mo. Si Guyanshen ay parang isang ilaw. Hinila niya ako mula sa kadiliman ng nakaraan. Ang dating hindi ko kayang isipin na magkasama hanggang pagtanda nang makilala ko siya. Araw-araw kong iniisip. Araw-araw, naghihintay ako sa kanyang pag-uwi mula sa trabaho. Kahit ang hangin na humahampas habang tumatakbo ako ay may matamis na amoy. Sobrang mahal na mahal ko talaga ang asawa ko. Gusto kong makasama siya palagi hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa atin. Yuan. Nagkamali ako. Tanga ako. Makakahanap ako sa'yo. Boss Gu, sa Haicheng, may nakita kaming bakas ni Ginang. Yuan, saan ka ba nagtatago? Kahit malayo lang kita tingnan, okay na. Mga bulaklak, sariwang rosas. Mga bulaklak. Noong nakaraang taon sa ganitong panahon, hawak-hawak ko pa ang kamay niya. Dito, kumakain ng double skim milk. Ngayon, ako na lang mag-isa. Kuya, bumili ka ng bulaklak. May gusto ka bang tao? Pag binigyan mo siya ng rosas, siguradong masaya siya. Meron. Pero nawala ko siya, kuya. Lahat ito kukunin ko. Yuan, nahanap na kita sa wakas. Sumama ka sa akin pauwi, okay ba? May sira ka ba? Sino ang yuan mo? Sino ka? Bakit mo hinahawakan ang girlfriend ko? Bobby, alis na tayo. Huwag mo na kasinin yung baliw. Magsisimula na ang concert. Magsisimula na ang concert. Huwag tayong mahuli. Narinig mo ba yung sikat na magkaibigang mang-awit ngayon? Sina Jianshan at Liang Pingyuan. Isang buwan pa lang sa industriya, nagka-concert na. Alam ko, 2 kanta pa lang, sumikat na. Ang bilis tumaas ng followers. Sa harap lang, sa plaza. Samahan mo ako, tingnan natin. Tara. Siya ba yun si Liang Kinyuan? Saan ang concert? Sabihin mo. Sa harap lang, sa Star Mall.
Hindi yan ang yuan-yuan ko. Yuan-yuan. Sir, gusto mo bang magpa-picture? Yuan-yuan, ang tagal kitang hinanap. Nakita na rin kita. Sir, pakiusap, mag-ingat ka. Hindi mo ako naalala. Matalino ang memorya ko, hindi kita nakilala. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Sir, ako si Liang King Yuan. Hindi ako ang Yuan-Yuan na sinasabi mo. Huwag mo na akong guluhin. Yuan-yuan. Yuan-yuan. Yanshen, 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 Yanshen. Hindi. Yuan-yuan. Nasaan ako? Nasa ospital ka. Mahina ka pa. Huwag kang bumaba. Huwag mo akong pigilan. Kung lalabas ka, magagalit ang kaibigan mo. Wala akong kaibigan. Kailangan ko lang hanapin ang yuan ko. Siguro galit pa siya sa akin. Tumigil ka. Nahilo ka, ako ang nagdala sa'yo rito. Huwag kang magkakamali, hindi kami close. Hindi kami talaga magkaibigan. Gusto mo pang umalis? Sige, umalis ka. Walang pipigil sa'yo. Hindi ako alis. Yuan-yuan. Ano ba ang problema mo? Paulit-ulit mong tinatawag na Yuan-Yuan, ang sweet mo. Kilala ka ba ng ayuan namin? Ganito ko na siya tinatawag. Ang boses at tingin na ito pamilyar, pero hindi ko maipaliwanag. Pero parang ayoko sa pakiramdam na ito. Yuan-yuan. Baka naman may problema itong taong ito. Sir, baguhan pa lang ako, 2 buwan pa lang. Maliit na mga awit. Pero bago ka dumating, hindi ka namin nakita. Mali talaga ang pagkakakilala mo. Nakalimutan niya lahat. Okay lang yan. Pwede na tayong magsimula ulit. Wala akong mapupuntahan, kailangan nyo akong tanggapin. Ang interesante mo naman, kami ay mga musikero. Hindi kami bahay ampunan. Bakit ka namin tatanggapin? Wala talaga kaming obligasyon. Sir, umuwi ka na lang ng maaga. Tian-tian, alis na tayo. Matagal ko nang nakita yan sa mga mata ko. May masamang balak ka sa aming ayuan. Pwede bang may gusto ako sa kanya? Mukha namang presentable, sayang lang. Medyo hindi maganda ang pag-iisip. Gusto mong ligawan si Ayuan? Mag-practice ka pa ng 800 taon. Yuan-yuan, maghintay ka. Hindi kita susukuan. Sa buhay na ito, ikaw na ang pipiliin ko. Guyanshen, ano ba ang nangyari sa'yo? Bakit bigla ka na lang hinimatay? Okay lang ako. Nakita ko na si Yuan. Nakita mo na siya? Kayong dalawa? Hindi niya ako naalala. Lahat ng nangyari sa amin. Nakalimutan niya. Ano ang balak mo? Dito ka na lang sa ospital? Ang Guyan Group, daan-daan ang empleyado, naghihintay sa pagbalik mo. Ilang araw ka nang hindi pumapasok, nagulo na ang kumpanya. Jingshan, tiwala ako sa'yo. Ito ang Guyan Group, ipagkakatiwala ko sa'yo. 10% ng shares ay sa'yo. Hoy, Guyanshen, nababaliw ka na ba? Pa sa isang babaeng hindi ka naalala. Itatapon mo ang kumpanya, isasantabi ang negosyo. Hindi ako nababaliw. Sa buhay na ito, pwede kong isantabi ang lahat. Pero kailangan kong makasama ulit si Yuan-yuan. Ikaw, Huwag na sabihin. ay, Desisyon ko na ito. Tingnan mo, gusto mo ba? Ikaw na naman. Sinabi ko na, huwag kang makulit. Dinadalhan kita ng bulaklak, sunflower, gusto mo yan. Paano mo nalaman na gusto ko ng sunflower? Hindi ko alam kung bakit. Kapag nakikita ko siya, pamilyar pero nakakasuya. Sa susunod, tawagin mo na lang akong Yanshen. Sir, close ba tayo?
Kunin mo yung bulaklak, ayaw ko. Ayaw mo. Hindi naman ayaw. Kapag nakikita ko ito, masaya pa rin ako. Siguro gusto ko, Tanggapin mo na lang. pero hindi kita gusto. Okay lang. Kung hindi mo ako gusto, hahabulin kita ulit. Kung hindi magtagumpay sa isang araw, maghihintay ako ng isang buwan. Sa tamang panahon, tatangapin mo rin ako. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sa atin, hindi naman kailangan yan. Kahit hindi mo maintindihan, tandaan mo lang na mahal kita. Sobra-sobrang pagmamahal. Pangalawang pagkikita pa lang natin to. Sa isang taong 2 beses mo palang nakikita. Ganyan ka magsalita, hindi ba't kakaiba? Pero matagal na kitang kilala. Noon pa man, gusto ko nang itanong, bakit mo ba lagi ako? Tinatawag na yung anyuan. Ano ba talaga ang dahilan? Ako, Sa akin, nakikita mo ang ibang tao, di ba? Kaya ako lang ang pamalit sa taong yon, tama ba? bukas, babalik ako. Huwag ka nang bumalik. Songyang, para sa'yo, ang taong nawala ng alaala. Pareho pa rin ba yon sa dati? Boss Gu, tungkol sa puso, hindi ko talaga maintindihan. Pero siya, parang siya pa rin yon, parehong itsura. Parehong pangalan, Yuan. Ano ba ang gagawin ko sa'yo? Totoo man o hindi, siguro dapat mong tanungin ang sarili mong puso. Ang puso ko, Ayuan, ang ganda ng lyrics mo. Kapag nilabas to, siguradong pasok tayo sa bagong artista ng taon para sa best song. Ipakita muna natin sa producer. Tingnan natin kung may kailangang ayusin. Sek, Bilisan mo. Ikaw na naman. Sinabi ko nang huwag ka nang bumalik. gusto ko. Magpagawa ng kanta sa'yo. Anong estilo? Anong tema? Magkano ang bayad? Isang kanta. Tungkol sa paghihirap sa pag-ibig. Wala ka bang respeto? Bastos ka. Pasensya na, nagmamadali ako. Sinabi ko na, hindi ako yung taong kilala mo. Huwag mo sanang ilagay sa akin ang nararamdaman mo para sa kanya. Tinanong ko na ang puso ko. Kahit hindi mo maalala. Para sa'yo lang ito tumitibo. Sino bang puso ang hindi tumitibo? Patay na iyon. Alam mo naman, hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang kulit mo. Pwede ba, huwag ka nang makialam dito. Ayuan, tulungan mo ako. Sino si Liang Pingyuan? Tian, ano ang ginawa ninyo sa kanya? Ano ba talaga ang gusto ninyo? Sa liwanag ng araw, pumasok kayo sa bahay at nanakit pa. Gusto ninyong makulong. Tanungin mo ang babaeng ito. Ano ba ang ginawa niya? Tian, paano mo sila naistorbo? Ayuan, isa lang ang kumpanya ng record nila. Napakasikat ng mga kanta mong isinulat, kaya nililang nila ako na pumirma ng kontrata. Hinihingi nila ang lahat ng karapatan sa mga kanta sa susunod na 10 taon. Libre lang dapat sa kanila. Nang gusto kong umatras, pumunta sila rito para kunin. Swerte ninyo, gusto ng boss namin ang mga kantang isinulat ninyo. Huwag kang magpakapal, ibigay mo na ang lahat ng karapatan sa mga kanta. Kung hindi, magiging masama ang loob namin. Malinaw na gusto ninyong makuha ng libre ang mga kantang pinaghirapan naming isulat. Bakit namin ibibigay sa inyo? Gumagawa kayo ng peking kontrata, ginagawang dekorasyon lang ba ang batas? Ikaw naman, sino ka? May pakialam ka? Ano ang relasyon mo sa dalawang babaeng ito? Ako, Wala siyang kinalaman. Kung may problema sa akin, Huwag kang mag-alala, wala kaming interes sa mga walang kinalaman. Ngayon, pa sa kanya ako. Sabi ng boss namin, hindi importante ang mga kanta. Pero si Liang Kinyuan, kailangang pumirma sa kumpanya namin. ano? Pumirma? Gets ko na. Hindi naman talaga para sa karapatan ang punta ninyo rito. Sadyang may plano kayo. Gusto ninyong pilitin si Ayuan na pumirma. Mga manloloko kayo. Ngayon mo lang naalala? Huli na. Huwag ninyong galawin si Ayuan. Tigilan mo ang daldal, dalhin na siya. kung gusto ninyong galawin siya, daanan muna ninyo ako. Sino ka ba? Ingat. Guyanshen. Tigilan ninyo. Pasensya na, Boss Gu. Guyanshen, tingnan mo ako, huwag kang matulog. Tinawagan na namin ang ambulansya.
Yuan. Huwag kang matakot. Bobo ka ba? Alam mong may hawak silang kutsilyo. Sumugod ka pa. Baliw ka ba? Ikaw rin naman, medyo baliw din. Gusto mo pang ipagtanggol ako. Huwag nang magsalita pa. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Yuan, pangako mo sa akin. Ano man ang sabihin mo, susundin ko. Wala pa nga akong sinasabi eh. Iniligtas mo ako, kaya ano man ang gusto mo, gagawin ko. Ang gusto ko, pangako mong hindi ka na magpapadala sa init ng ulo. Guyan Shen. Ang ganda. Kahit sa mga teleserye, bihira ang ganito. Buti na lang sabi ng doktor, hindi ka anong malalim ang tama ng kutsilyo at hindi tinamaan ang mahalagang bahagi ng katawan. Ito ay espesyal na nilaga para sa iyo, sopas na may black chicken at red dates. Pampadagdag ng dugo, inumin mo na. Salamat. Siguradong natakot ka rin ngayon. Halika, kumain ka rin ng marami. Ayuan. Pwede bang huwag? Na si Guyanshen lang ang nasa isip mo. Nandito pa kaming dalawa. Nandito pa pala kayo. Kumain kayo ng marami, huwag kayong mahiya. Nga pala, salamat talaga kay Ginoong Song ngayon kung hindi. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Trabaho ko lang naman yon. Sobra naman kayong magpasalamat. Pero matagal ko nang gustong itanong, bakit mo siya tinatawag na presidente ko? Siya ay kababata ko. Magkasama kaming lumaki. Kababata. Yung tawag na Presidente Gu. Ay dahil noong bata pa siya, pangarap na niyang maging isang dominating president. Kaya hinayaan na lang namin siya at tinawag na namin ng ganon, nasanay na kasi. Yun na, Songyang, hindi ba sabi mo? May pupuntahan ka pa mamayang gabi. Baka mali ka na, di ba? Ay nga, nakalimutan ko talaga. Sige, hindi na ako makakaabala pa sa inyo. Hindi ka nakakain ng hapunan? Ah, hindi na talaga. Busog na ako, sobra. Alis na ako. Ako na ang maghahatid sa kanya. CJ. Kukuha ako para sa iyo, kukuha ako. Songyang, bantayan mo ng mabuti ang mga bagay sa kumpanya. Kung may anumang emergency, tawagan mo ako agad. Presidente Gu, bilang presidente ng Gu Group, kayo ang namamahala. At desidido sa lahat ng desisyon. Ngunit si Ginang, siya ay isang maliit namang awit lamang ngayon. At nakalimutan pa ang nakaraan. Paano kung, sabihin na lang natin, kung sakaling maalala niya ang mga nangyari noon, paano mo siya haharapin? Bawat araw na kasama ko siya ay isang panalo. Ang mga bagay sa hinaharap. Ay pag-usapan lang pagdating ng panahon. Sana'y makuha ninyo ang inyong minimidi, Presidente Gu. Yan Shen. Yuan. Malamig na ang panahon, bakit ka lumabas? Baka magkasakit ka. Parang kakaiba sa akin si Ginoong Song. Hindi mo ako niloloko, di ba, Yan Shen? May regalo akong gustong ibigay sa'yo. Hindi ko kailangan, huwag kang gumastos. Libre lang ito. Isusuot ko sa'yo, okay lang. Kailan mo ito binili? Matagal na ang nakalipas. Pero, kakilala lang natin ang isa't isa. Yuan, isusuot ko sa'yo, sige na. CJ. Yuan, anong nangyayari sa'yo? Parang nakita ko na ang kwintas na ito dati. Kaya, may naalala ka ba? Wala, baka nag-iisip lang ako ng sobra. Yuan, mahal na mahal kita. Simula pa noong matagal na. Kailan mo balak pakasalan ako? Ayuan, ang utang na loob sa pagliligtas, dapat bayaran ng sarili. Huwag ka nang magdalawang isip, pumayag ka na sa kanya. Cheyan Chen. Yuan, pakasalan mo ako, sige na. Sa wakas, ikakasal na ang ating ayuan. Magandang balita yan, bakit ka umiyak? Masaya lang ako. Ngayon, magsisimula na ang kasal. Ngayon, ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Mali, ako yon. Magsalita na ang lalaki at babaeng ikakasal. Ako, sila yung Yuan, ako si Guyanshen. Kusa kaming magpapakasal.
Mula ngayon sa ginhawa o hirap. Sa yaman o kahirapan, sa kalusugan o karamdaman. Magtutulungan kami sa hirap at ginhawa. At magiging mag-asawa habang buhay. Palitan na ng singsing ang lalaki at babaeng ikakasal. Halik, halik. Hindi ako pumapayag. Sino to? Ang lakas ng loob na pumasok sa kasal. Parang partner niya sa music studio ang babaeng ikakasal. Ang anonymous partner pala ay si Lu Minch. Sabi nila, nung ikinasal si Ayuan, umalis siya agad ng bansa. Bakit ngayon pa siya lumitaw? Huwag kang makisama sa kanya. Nakalimutan mo na ba? Ang ginawa niya sa iyo noon? Nang babae siya kay Zhang Shutong. At nagbuntis pa, at ipinasa pa sa iyo ang bata. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyon? Yuan, anong nangyayari sa'yo? Yuan. Gu Yanshen. May isang shutong sa Cloud City. Bakit ka pa pupunta sa C-City para habulin ako? Nakikipag-away ka sa akin. Naalala ko na lahat. Ang iyong pagtataksil, ang iyong mga kasinungalingan, at ang iyong mga maruming bagay. Kasama si Zhang Shutong, hindi ko makakalimutan. Yuan. Mali ako, talagang alam ko na mali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Tiyak na babawi ako sa'yo. Babawi, tumakas ako sa C-City. Dahil gusto kong lumayo sa iyo. Mahirap kung nakalimutan ka. Bakit ayaw mo akong pabayaan? Hindi na ako ang dating Leang King Yuan. Na madaling lokohin ng matatamis na salita. Ano man ang mangyari sa'yo, mahal pa rin kita. Hindi ito nagbago. Sabi mo mahal mo ako, ngunit ang pag-ibig mo ay sumasakit lamang sa akin. Parang tinutusok ng kutsilyo ang puso. Yuan, mali ako, talagang magbabago ako. Si Zhang Shutong at ang bata. Naayos ko na. Ngayon, ikaw na lang talaga ang meron ako. Nakakadiri ka talaga. Bitawan mo ako. Hindi ko bibitiwan. Bitawan mo. Bitawan mo ako. Gu Yanshen, lumayo ka kay Yuan. Liang King Yuan, mamatay ka na. Yuan, mag-ingat. Bakit mo siya ipinagtanggol? Ganon ba kalaki ang pag-ibig mo sa kanya? Mahal ko siya. Hanggang sa handa akong isakripisyo ang buhay ko. Ako? Ano na lang ako? Kung talagang mahal mo siya, bakit mo ako pinagbuntis? Ako lang ay nagkamali tulad ng ibang lalaki at saka hindi kayang magkaanak ni Yuan. Mahina ang katawan niya. Ikaw ang nagtulak sa akin sa ganito. Sa pagkakaroon ng anak, matatag ang posisyon ko. Ngunit ikaw mismo ang pumatay sa anak ko. Sa simula-simula pa. Ako pala ang tanga. Ang basura sa pag-ibig ninyo, itinatapon pagkatapos gamitin. Bilis, tawagan ang pulis. Bitawan mo ako. Gu Yanshen, kahit maging multo ako, hindi kita palalampasin. Bitiwan mo ako. Yuan, huwag kang umalis, pwede ba? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Yuan. Paumanhin. Hindi ko kayang tanggapin. Ibinuwis mo ang buhay mo para harangan ang patalim. Baka mabayaran nito ang pagkakasala ko. Ngunit hindi nito mababayaran ang pinsalang nagawa ko. Sa pagitan natin noong pinili mong magtaksil. Natapos na ang lahat. Umalis ka na. Ipagkakatiwala natin ito sa kanila. Ayuan, huwag kang lilingon. Para sa taong katulad niya,
Hindi kanya karapat-dapat. Yuan. Ayuan, kung gusto mong umiyak, umiyak ka lang. Huwag mong pigilan. Ayuan, hintayin mo ako. Hayaan mo siyang mag-isa muna. Baka naman wala kang suot. Gusto kong ipagawa sa iyo ang isang kanta. Anong estilo? Anong tema? Magkano ang bayad? Isulat mo ang isang awit ng paghihirap sa pag-ibig. Ngayon, tiyak ako na ako ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Mali ka. Ako ang pinakamasaya. Paano may taong ganoon katanga? Paulit-ulit na umiibig sa isang gago. Ayuan, bumangon ka. Mingche. Huwag kang mag-isip ng kahit ano. Nariyan ako. Ayuan. Kawawang ayuan, nilalagnat na nga. Umuwi ka na't magpahinga. Sa hirap at ginhawa, makikilala ang tunay na pagmamahal. Sigish, salamat sa hirap mo. Hoy, Per. Nariyan ka pa pala. Dahan-dahan lang. Baka mahirapan uling bumaba ang lagnat ni Ayuan. Ngayon lang siya nakatulog ng mahimbing. Tingnan mo yung mukha mong puno ng balbas. Baka naman, buong gabi kang gising. Ganoon ba? Sandali. Baka naman, mahal mo pa rin si Ayuan? Ngayon mo lang napansin? Nakakain ako ng sariwa at mainit na tsismis. Sige, may usapan pa ako. Mauna na ako. Sandali. Bakit hindi mo hinintay na magising si Ayuan? At linawin mo sa kanya ang lahat.
Kung alis ka ngayon, sayang lang ang pagod mo sa buong araw. Marupok ang kanyang puso. Ayokong dagdagan pa ang kanyang mga problema. Huwag ka na ring magsalita. Nga pala, may lugaw akong niluto para sa kanya sa kaserola. Pagkagising niya, painumin mo siya kahit kaunti. Ang swerte naman ni Ayuan. Bawat lalaking nakilala niya, parang Romeo. Ay naku, ilan ba naman ang mga yon? Ang mga hindi Romeo, mga manloloko lang. Dapat sabihin. Ang galing ni Ache magluto ng lugaw, hindi kaya? Espesyal niyang pinag-aralan para kay Ayuan. Ayuan, gising ka na, halika, umupo ka. Huwag na. Hindi ako gutom. Sige, matulog ka muna, kain ka na lang pagkatapos. Sabihin mo sa manager mamaya. Kanselahin ang bagong kanta press conference sa susunod na linggo. Sige, magpahinga ka muna ng ilang araw, pagalingin mo ang katawan mo. Kailan ko sasabihin sa kanya na ipagpaliban? Walang takdang petsa. Walang takdang petsa. Nakita mo ba, ganyan ang kalagayan niya nitong mga nakaraang araw. Hindi man lang lumabas, yung pajama niya, halos maging kulay na. Hindi ba marami kayong aktibidad kamakailan? Tinanggihan lahat, ayaw niyang pumunta, at buong katawan niya. Napakabigat ng pakiramdam, hindi ako makalapit ng husto. May regalo ako para sa'yo. Hindi kailangan, huwag kang gumastos. Libre lang. Isusuot ko sa'yo, okay lang ba? Gago. Ayuan, Kalmahan mo, huwag mong saktan ang sarili mo. Huwag kayong makialam sa akin. Ayuan. Makinig ka. Dadalhin kita sa isang lugar. Luminche. Saan mo ba talaga ako dadalhin? Ito ang lugar na madalas kong puntahan mag-isa. At ito rin ang aking maliit na sikreto. Ano ang kinalaman ko doon? Umakyat ka mag-isa, aalis na ako. Ayuan. Anong ginagawa mo? Kidnapper ka ba? Ayuan, maniwala ka sa akin. Malapit na tayo. Magugustuhan mo doon. Ang ganda naman ito. Maganda diba? Ito ay aking natuklasan ng hindi sinasadya. Ito ay para lamang sa akin. Hindi pa ako nagdadala ng ibang tao dito. Ayuan. Tingnan mo mabuti ang mga sunflower na ito. May nagtanim sa kanila rito. Tapos umalis nang hindi na lumingon. Pero nasaktan ba sila? Wala silang pakialam. Taon-taon. Namumulaklak dito, modern. Dahil lang, ang sunflower ay hindi pag-aari ng sinuman. Sarili lang niya ang may-ari. Ganoon din tayo. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao. Hindi dapat mawala ang sarili natin. Yan ang tunay na himig ng buhay, di ba? Naku, ang ganda ng himig at lyrics. Ang galing talaga ni K.E. Kinilabutan ako, okay? Ang stage presence nila, baguhan lang. Ang music scene, magbabago na ba talaga? Ito ang bagong kanta namin, Sunflower. Sana suportahan ninyo kami, mga media. Salamat sa inyong lahat.
Mga kaibigan, hayaan niyong maramdaman ninyo. Ang init ng reception kay King Yuan at Chanchan. Sobrang sikat. Follow, like, save. Triple tapos may chance manalo ng autograph. Ng King Chen Duo at magandang litreto. Alam ko na. Ang babae ko. Laging siya ang pinakamaliwanag na sunflower. Yuan. Bakit walang balita? Lumabas na si Yuan. Ito ang bagong kanta namin, Sunflower. Sana suportahan ninyo kami, mga media. Ano? Bagong kanta niya. Sunflower ang title. Hinay-hinay, Boss Gu. Kakalabas lang sa ICU. Bawal bumangon, sabi ng doktor. Ay, naku. Nabuslos ang sugat. Tingnan mo, Sunflower ang bagong kanta ni Yuan. Pinatawad na niya ako. Pupunta ako sa kanya. Boss Gu, humiga ka muna. Tatawag ako ng doktor. Pupunta ako sa kanya. Boss Gu, iniwan mo na ba ang buhay mo? MS Liang, MS Chan, sobrang wild ng fans sa labas. May exit kami para sa inyong dalawa. Sundan ninyo ako. Salamat sa inyo. Tara na. Yuan, nakita na kita. Guyan Shen. Paano kayo nakapasok? Lumabas na kayo. Esensya na. Pakiunat ng kamay. Ilang salita lang. Ilang salita lang talaga. Nasira ang buhay ni Ayuan dahil sa'yo. Anong mukha pa ang dala mo para pumunta dito? Ayuan, gusto mo bang umalis muna tayo? Hindi kaya ko to. Hintayin mo ako dito. Si Song, pumunta ka rin sa tabi at hintayin ako. Ah, Boss Gu. Yuan. Sa wakas, lumapit ka ulit sa akin. Narinig ko ang bagong kanta mo. Pinatawad mo na ako, di ba? Hindi. Pinapalaya ko lang ang sarili ko. Okay lang kahit di mo ako patawarin. Basta payag kang makita ako. Mahaba pa ang panahon. May buong buhay pa ako. Para bayaran ang mga kasalanan ko noon. Wala nang mahaba pang panahon. Ngayon ang huling pagkikita natin. Huwag mo na akong gambalain sa hinaharap. Galit ka lang ngayon kaya ganyan ang sinasabi mo. Kung nagmahal ka sa akin noon at nagmahal ulit ngayon, ibig sabihin, ako ang tunay mong kapalaran. Mamahalin mo ulit ako. At pakakasalan mo ako. Paano nagkaroon ng tulad mong napakasamang tao sa mundo? Huwag niyo akong pigilan. Wawasakin ko talaga siya. Kung hindi mo naiintindihan ang sinasabi ng tao, mas diretsahan na lang. Wala na tayong koneksyon. Ngayon, at magpakailanman. Yun na ang lahat. Paalam. Hindi ako naniniwala. Mahal mo pa rin ako. Kung hindi, bakit Sunflower ang pamagat ng bagong kanta mo? Bakit suot mo pa rin ang kwintas na regalo ko? Yung binigay mo, itinapon ko na. Ito, binili ko ito para sa sarili ko. Yuan. Huwag kang magsinungaling sa sarili mo. Ang sunflower ang simbolo ng pag-ibig natin. Gusto mo pa rin ang sunflower, ibig sabihin. Mas mahal mo ako kaysa sa iniisip mo. Makinig ka. Ang gusto ko ay ang sunflower. Hindi ko ito isusuka dahil sa'yo. Hindi ka ganoon kahalaga. Wow, ang galing ni Ayuan. Nababali na ang pagkalalaki ko. Impossible. Kamakailan ko lang naunawaan ito. Salamat sa isang tao. Ang kantang ito ay para sa kanya isinulat. Parang may amoy ako ng maasim na pag-ibig. Direk Gu, dalhin na natin sa ospital ang sugat mo. Mukhang, mas malala na. Hindi kita iiwan. Siguradong ibabalik kita sa piling ko. Tagay. Sa bagong kanta natin, sana umabot ng 100 milyon ang play count. Sa bagong kanta natin, sana magtop sa charts buong isang buwan. Sa bagong kanta natin, sana umabot ng 10 milyon ang royalty. Oy, Ano yun? May problema? Achi, nasaan ka? Na-stroke bigla si Lola, may critical condition notice na. Pumunta ka na sa ospital, critical na si Lola. Papunta na ako. Sabi ng doktor, hindi sigurado kung makakalampas siya ngayong araw. Di ba sabi mo dati, may girlfriend ka na?
Gusto ka ni Lola dalhin girlfriend mo para makita siya isang huling bises. Mahimlay siya ng matahimik. Hoy! Narinig mo? Dalhin mo na agad. Pupunta na ako magseng. Anong gagawin ko? Sana hindi na ako nagsinungaling. Sino sa inyo makatulong sa akin? Emergency 2. Huwag, single for life ang role ko pag pumasok sa mundo. Mawawala ang music inspiration ko at baka pag pumunta ako. Mas lalong maaga pang mapuwersa si lola mo. Bakit niyo ako tinitingnan? Pare, parang hindi maganda to, nandadaya tayo sa matanda. Pinaghirapan ni Lola buong buhay niya. At tanging ako lang ang lalaking ako sa 3 henerasyon. Ako ang pinakamamahal ni Lola. Ayokong may panghihinayang siya pag-alis. Sige na, gawin na ng buo ang drama. Lola, dumating na si Ach. Hello po tito, tita. Ako si Leang Kinyuan. Narito para samahan si Lu. Samahan si Ache para dumalaw kay Lola. Hello, Xiao Liang. Mabait na bata, halika rito para makita ka ni lola. Bilis. Ma, gising ka. Dinala ni Achi ang magiging apo niyong babae. Tingnan niyo po. Lola, gising ka na po. Hello po Lola, ako po si Ayuan. Ang ganda-ganda ng batang to, Ayuan, umupo ka. Ay, mukhang mapalad. Ikaw ang makakapigil kay Ach. Mahimlay na ako ng matahimik. Lola, ano pong sinasabi niyo? Mabubuhay pa po kayo hanggang 100 taon. Lola, wag muna kayong gumalaw na i-displace ang e-line nyo. Delikado to, tulungan ko kayo ayusin. Huwag. Pa, ano ba talaga nangyari? Ay. Sige na, nakuha ko na ang apo ko sa kasal. Lola, di na ako magpapanggap. Sumama ka sa akin, Ayuan. Nandito si Lola, marami akong handa sa bahay. Regalo sa'yo. Tara, bilis. Lola, dahan-dahan lang. Wala akong kinalaman dito. Lahat yan, plano ng lola mo. Abala ako sa kumpanya. Kailangan kong umalis agad. Kung may lakas ka, hanapin mo siya. Wala kaming kinalaman. Grabe naman, natakot ako sa inyo. Ito ba ang sikat na si View Manor? Nakita ko to dati sa magazine. AMM. Maganda. Parang pagmamayari ito ng Chu family, mayaman sa Haicheng. Ano na koneksyon ninyo sa kanila? Ayuan. Ang Chu Group sa atin yan. Ayuan, pag ikinasal ka, di ka maghihirap. Ikaw ang magmamana ng Chu Group. Si Ache natin, di ko alam anong nangyari. Malaking grupo, di nag-asikaso. Gusto pa magtayo ng music studio. Gusto ko ang musika, sariling sikap. Di ba pwedeng magtagumpay sa sarili? Kung di ka magsikap, mapipilitan kang umuwi. At magmana ng yaman. Sa susunod, wag mo na akong tawagan. Ang yayaman nyo, ang bait pa. Kumain pa, may dala. Di ko kaya. Gusto ka nila, karapat-dapat ka. Nga, itong mga ito. Milyon-milyon to, di ko kayang tanggapin. Ito, itago mo para sa magiging iretlo mo. Walang ibang magiging MRS, Lu kundi ikaw. Yuan, ikaw ba yan? Parang may masamang kutob ako. Yuan, bakit andito ka? Alam ko na, kasama mo partner mo. Naghanap ng investor sa mayaman, di ba? Kung ano sa tingin ni Emit Gu, yun na yun. Ache, alis na tayo. Hoy, pakinggan mo muna ako, dumalaw ako ngayon. Sa Chu Group para sa proyekto, para sa'yo. Handa kong ilipat ang Gu Group dito sa Haicheng. Emit Gu, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Anong gusto mong gawin? Wala akong pakialam. Paano naging wala, basta't matatag ako sa Haicheng? Di mo na kailangang magpakahirap sa paghahanap ng investor. Kapag dumating ang panahon, kahit gaano karaming pondo ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Hindi na kailangan. Tama, di mo na kailangang magpakapagod sa pagsusulat at pag-perform.
Sa bahay ka na lang, maging mabuting en radio. Pangako, laging nasa puso kita. Guyanshen, talagang wala kang pagbabago. Wala kang pagsisisi, at nagmamagaling ka pa rito. Ni hindi mo alam ang gusto ni Ayuan, at nagmamarunong ka pa. Luminche, matagal na kitang tinitiis. Hindi kayo, kaya sa akin sa inyo. Kung makikialam ka pa, huwag kang magalit kung magalit ako. Sa aming dalawa, huwag mo nang pakialaman. Ako ang matagal nang tinitiis ka. Huwag mo siyang insultuhin. Yuan, ipinagtatanggol mo pa siya. Mas magaling ba siyang mahirap kaysa sa akin? Mas mabuti siya sa'yo 1,000 beses pa. 1,000,000 beses. Alam niya kung ano ang gusto ko. Ako si Liang Qinyuan kung ano ang gusto ko. Kaya kong abutin sa sarili kong sikap, hindi sa awa ng iba. Tara na. Ito ang unang bises na hinawakan ako ni Ayuan. Ay, pasensya na. Kanina lang kasi nagmamadali. Nakalimutan kong bitawan. Pero huwag kang mag-alala. May prinsipyo ako, di kita ipipilit, Ginoong Lu. Gusto kitang ipilis sa akin, habang buhay. Ano to? May masamang hangin kay Yuan. Mukhang. Kailangan kong mag-isip ng mabuti. Hoy Ayuan, tingnan mo to. Ano yan? Kailan pa may bagong exhibit dito? Di ko pa to nakita dati. 17 years si Kada, ang galing ng tema. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Bilis na, malapit na ang oras. Bukas ng umaga. Kailangan nang ipasa ang demo, dapat matapos na ang recording. Huwag kang magmadali, tignan natin. Baka may inspiration sa ibang field para mag-refresh. Mas makakatulong yon sa pag-create. Hoy, Wow! Tingnan mo tong lumang QQ chat logs. Sinusulat lahat ng kamay. Kung may magmamahal sa akin ng ganyan, wala na akong pagsisisi kahit mamatay ako. si Guyanshen, si Raulo. Hoy Ayuan, halika dito. Ito yung 16 years old na yo. Si Tianchen, tong trader na to. Papatayin ko siya. Siya yung bida sa exhibit. Wow, ang ganda at ang klase. Hindi mo ba siya kilala? Siya yung isa sa King Chen Girls. Sobrang sikat na nila ngayon. Matagal nang nangunguna sa charts ang bagong kanta nila. Wow, maganda, talented, at minahal ng ganitong klaseng tao. Ano bang pinto ang sinarhan sa kanya ng Diyos? Yuan. Alam kong pupunta ka. Pasensya, maling daan. Aalis na ako. Mga kaibigan, salamat sa pagdalo sa aking personal na 17 years si Kada Time exhibit. Ang exhibit na ito ay regalo ko para kay Emel Liang Qinyuan. Lahat ng exhibits, bawat detalye ay nagtatala ng pag-ibig namin. Tinawag itong 17 years si Kada dahil ang pag-ibig ko kay Emel Liang ay parang sikada na nagtatago sa lupa. Dumaan sa hirap at dilim. Kaya naintindihan ko kung gaano kalalim ito. Yuan, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, please. Payag na, payag na. Dapat sabihin, ang galing talaga ni Guyanshen. Baka naman maengganyo si Ayuan? Guyanshen, huwag ka na magpakalugmuksa. Sarili mong mundo at magpanggap na martyr. Yung itsura mo ngayon, parang clone talaga. Ah, nga pala. Kung ikaw ay patuloy na nagtatago sa ilalim ng lupa, huwag ka nang lumabas. Hayaan mong mabulok doon. Ano? Buksan mo muna. Wala akong oras. Hoy, Wala pa akong sinasabi. ibalik mo iyan. Siyempre naman. Tulungan mo na naman ako. Kung mag-isa akong pupunta, lulunurin ako ng mga heres sa party. Sabi ko na, wag mo na akong kausapin para sa ganito. Wag mo naman ako lang laging asahan. Mapupugot yan. Saka, bakit hindi mo kausapin si Tayan-Tayan? Nagto-travel siya. Wala siya ngayon. At pupunta rin tatay ko mamayang gabi. Kung may iba akong kasama, halatang nagsinungaling ako dati.
Nakakatakot ka talaga. Pero ito na ang huli. Huwag na ulitin. Salamat. Naku, ano bang ginawa ko? Hindi naman siguro ako sasampalin niya. Ano ba to? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Siguro dahil sa nainom kong black coffee kanina. Yun nga. Ayon, sige na nga, desisyon na yan. Ay nako, umalis ka na nga. Huwag mo akong istorbohin sa paglikha. Sex, tuloy lang. Ayos lang, okay lang. Ang cute naman niya sa ganoon. Naku, hindi ba siya yung bagong sikat na mang-awit na si Liang Kinyuan? Ang ganda-ganda niya. Nakita mo ba yung gown na suot niya? Limited edition yon ng YCC ngayong season, halagang 50 milyon. Sino kaya ang mapalad na maging escort niya ngayong gabi? Yuan, paano mo nalaman na nandito ako? Malamig sa labas, mahina ang pangatawan mo. Kaya tayo. Ang aking kasama, ako ang bahala. Huwag mo nang pakialaman, Jigu. Dati kasi, ako ang yayakap ni Yuan. Dati kasi ako dapat ang lalaking kinakainggitan ng buong mundo. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Ang ganda mo kasi. Wala ka bang mas bago pang masasabi? Maganda ka. Pero yan ang pinakamaliit na magandang bagay sa'yo. Kailan pa ba ako huling tumawa ng totoo mula sa puso? Ang pangako ko sa buhay, palaging nakangiti ang aking babae. Pasensya na, nadulas ang kamay ko. Sorry, Yuan. Nasira ko gown mo. Bilhan kita ng bago. Hindi na kailangan. Magpapaayos lang ako sa waiter. Kung talagang gusto mong magbayad, kay Ache mo ibigay. Dito po. Achi. Ang lambing naman ng tawag. Ikaw, mahirap ka lang, binilhan mo pa siya ng ganyang kamahaling gown. Siguro naubos na ang buong ipon mo. Kapat dapat siya sa pinakamaganda, di ba? Hindi mo kailangang magpakahirap para sa wala. Makikipagkita ako kay Chairman Lu ngayong gabi para sa proyekto ng Chu Group. Kapag naitayo ko na ang sarili ko dito sa Haicheng, si Yuan, babalik at babalik yan sa akin. Ano nga ba yung kasabihan, Jigu? Ang yabang mo naman, akala mo kung sino. Ibig sabihin, feelinggera. Mabuting at binabalaan kita, baka sa huli, wala ka ng tao, wala pang pera. Lugi ka pa. Sage. Hintayin natin. Tingnan natin kung sino ang talo sa huli. Tagal nating di nakita, Chairman Lu. Kita-kita tayo minsan. Sige, kamusta kayong lahat? Chairman Lu, ako si Guyan Shen mula sa Yongcheng. Nagkaroon po ako ng karangalan na makikain sa inyo at bumisita sa inyong tahanan. Pero wala po kayo noon. Naalala kita. Magaling ang binata. May pangahap at nagtatagumpay. Hahaha. Salamat po, Chairman Lu. Tungkol po sa proyektong napag-usapan natin noon. Ganito na lang, dalhin mo ang iyong proposal. Sa opisina para sa aking sekretarya. Ako na ang bahala sa lahat. Ay, maraming salamat, Chairman Lu. Maligayang pakikipagtulungan. Iinom ako para sa inyo. Maligayang pakikipagtulungan. Oh, siya nga pala, narito ang aking anak. Ano sa palagay mo? Kung ipakilala ko kayong dalawa, siya rin ang magmamana ng kumpanya balang araw. Mas maagang magkakilala ang magiging magpartner. Sa tingin ko, mabuti rin iyon. Isang karangalan. Sa sinabi ninyo, Chairman Lu, ang Chu Group ay makikipagtulungan sa amin ng pamatagalan. Ang ganda, Yuan. Lalo akong lumalapit sa iyo. Eichi, halika rito. Halika, ipapakilala kita sa isang bagong kaibigan. Ano? Ichi, Ginoong Gu. Nakita na naman tayo. ikaw si Young Master Lu. Ang apelido ko ay Lu. Hindi ba halata? Maraming Lu sa mundo, paano ko malalaman? Na itong loko-loko ay anak pala ni Chairman Lu. Magkakilala pala kayo? Kung hindi magiging partner, sasabihin ko na lahat.
Para mawala ang pag-asa ng loko-lokong ito kay Yuan Yuan. Ganito po, Chairman Lu, Young Master Lu, ang kasama ngayong gabi. Na si NJ, Lang Yuan, ay nakapag-asawa sa akin ng 2 beses. Dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan, nagkaroon siya ng miscarriage, kaya napunta siya sa Haicheng. Iyon din ang dahilan kung bakit gusto kong lumipat mula Yoncheng patungong Haicheng. Sino? Si GNG, Liang? Nagkaroon kayo ng anak na nawala? Sabi ko na nga ba? Paano papayag ang mga mayayamang magulang? Napakasalan ng kanilang anak. Ang isang babaeng ikinasal na at nagkaroon ng miscarriage. Tungkol sa bagay na yon, may kasalanan din ako. Nahiya ako. At pangako kong aalagaan siya ng maayos. Ngunit bilang ang prestihiyosong Chu Group, hindi naman tama na mapahiya si Young Master Lu, di ba? Guyanshen, wala kang hiya. Huwag gawin ko na lang ang maruming trabahong ito. Baka masugatan ang kamay mo. Hindi ba tito si Lu Xiao ng Chu Group? At ang mang-awit na si Liang Qingyuan? Tama. Nakita ko silang magkasama sa may pintuan. Yuan Yuan, maniwala ka sa akin, ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo. Tungkol naman kay Lu Mingche, hindi siya makakalusot sa magulang. Chairman Lu, naranasan niyo na ito. Sa kabataan, akala nila pag-ibig ang pinakamahalaga. Ngunit bilang pinakamayaman sa Haicheng, ang magkaroon ng ganoong klaseng pangalawang asawa, hindi magandang pakinggan. Tama nga. Ang tagapagmana ng pinakamayaman sa Haicheng, ang daming mayayamang dalaga, naghihintay na mapakasalan siya. Bakit siya mag-asawa ng babaeng may asawa na? Kahit na ito ay pakitang tao lang namin ni Lu Mingche. Ngunit si Uncle Lu at ang pamilya ni Lu ay tunay na mabait sa akin. Siguradong nabigo sila ngayon. Yuan. Huwag kang umalis, hindi ikaw ang nagkamali. Mukhang epektibo ang diskarte ko, basta't hindi pumayag ang matatanda. Manligaw kay Yuan Yuan. Ang sontok na ito ay para sa magiging asawa ng anak ng pamilya Lu. Ang pagkakaroon ng relasyon sa taong katulad mo, siya ay sinuwerte sa buong buhay niya. Uncle Lu, Paano nangyari ito? Chairman Lu, hindi ba kayo nababahala? Na siya ay nag-asawa na at nagpalaglag? Hulaan mo, bakit kami ay may apelidong Lu, ngunit ang kumpanya namin ay tinatawag na Chu Group? Iyon ay dahil ang nagtatag ng aming grupo, ang lola ni Mingchi, 4 na bises siyang nag-asawa. Ang negosyong pinaghirapan niya. Ayaw niyang gamitin ang apelido ng asawa, kaya ginamit niya ang sarili niyang pangalan. kaya ako tinatanggap ng lola niya. Ama. Sinabi ko sa pamilya ang tungkol sa pagkukulang sa iyo ng iyong mga magulang. Nag-aalala silang lahat sa iyo. Lalo na si Lola. Sabi niya, ang mga nalubog na sa putik lang ang nakakaalam. Kung gaano kagaling ang makalabas muli sa pagpupunyagi. Anak, huwag kang malungkot, pagdaanan mo ang baluktot na daan ngayon. Ang natitirang buhay mo ay puro patag na. Yuan. Ito, ipinagdasal ko para kay Lola. Sabi niya, ikaw ang babae na pinakamalapit sa kanyang pagkatao na nakilala niya. Bata ka pa sa buhay. Ang kwento mo, sigurado mas magiging kapanapanabik kaysa sa kanya. MS Liang, ito po, para sa inyo. Sino bang hindi nakakatagpo ng basura sa kabataan? Itapon mo lang na parang basura. Para sa iyo, fan ako ng mga kanta mo. Salamat. Salamat sa lahat, pero itong basong ito, ako na ang inom para sa kanya. Paano nangyari ito? Yuan Yuan ko. Marco, sinabi ng organizer. Charity gabi ito ngayong gabi, hindi ka welcome dito, basura. At mula ngayon, lahat ng mayayaman sa Haicheng ay wala nang pakikipagtulungan sa iyo. Ikaw na ang umalis. O tulungan ka namin? Yuan. Sinabihan kitang huwag uminom ng ganyan karami, hindi mo kaya. Ayaw mong makinig. Sandali, dahan-dahan, ingat. Anak, hanggang dito na lang ang mayaabot ng tatay mo. Ikaw na ang bahala sa susunod. Uhaw ako. Kukuha ako ng tubig para sa iyo.
Ayuan. Tumayo ka na at uminom ng tubig. Ang ganda-ganda mo. Nananaginip ba ako? Si Ayuan ay nasa kandungan ko. Achi, gising ka na ba? Nandito na kami. Tian, ano nang nangyari? Ache, gising ka na ba? Nandito na kami. Aray, Ache, okay ka lang. Huwag kang magpapraning sa nanay. Huwag. Wala akong suot, ma. Kukuha ako ng damit para sa'yo. tapos ka na bang magbihis? Ikaw, dahan-dahan lang. Huwag kang magmadali. Wala na. Ano nang nangyari? Hindi na ito may susuot. Nako, gaano ba kagulo kagabi? Hindi ako makapaniwala. Hayop ba ako? Che, sabi ng tatay mo, uminom ka kagabi. Gusto mong mag-isa sa apartment, pinagalitan ko siya. Delikado yun. Chi, nasa kwarto ka ba? Labas ka. Papasok na kami. Ay, buhay pa ako. Anak, nagluto ako ng lugaw para sa'yo. Bakit ka ganyan? Tama, huwag kayong pumasok. Tito, tita, magandang umaga. Nandito ka rin, Yuan? Mabuti naman. Heto, lugaw. Uminom kayo, uwi na kami. Pupunta kami sa CF Flower Mansion para mag-ayos ng kasal. Ma, pa, tuloy lang kayo. Tuloy. Pa, ma. Pakinggan niyo muna ako. May mungkahi ako. Anong mungkahi? Sabihin mo. 2, 3. Magpakasal tayo sa kontrata. Pa, hindi na ako paulit-ulit na pilitin. Nang pamilya ko na umuwi. At para mawalan na ng pag-asa si Guyan Shen. Matatanggal ko siya. Pag umalis na siya. At nakita mo na ang tunay mong mahal, hiwalay tayo. Sige, kukunin ko ang papel at panula. CJ, kontrata lang ito, bakit kaya? Ganito kabilis ang tibok ng puso ko. Yuan, patawarin mo ang aking pagiging madiskarte. Ang tagal ko nang naghihintay nito. Kamusta ito? Maganda. Lagi mo na lang sinasabing maganda, wala ka bang ibang sasabihin? Bakit parang hindi ka interesado? Maganda talaga si Yuan kahit ano ang suot niya. Totoo naman, bakit ayaw mong pakinggan? Maganda nga, pero medyo simple. Hindi bagay. Sa magandang aura ni Yuan, ma, ano sa tingin nyo? Tama ka. Maliit ang mga brilyante. Pakikuha ng katulong ang mga nakatago kong alahas. At ipatahi ulit ng mananahi. Pwede ba akong magpahinga? Sandali, Yuan. Hindi mo pa nasusubukan ang mga ito. Pagod na ako, hindi ko na kaya. Patawarin mo na ako. Si Yuan ay tao, hindi manika. Kung pipilitin niyo pa siya, agad-agad ko siyang dadalhin pabalik sa villa. Sage, hindi nasusubukan. Tama, huwag na tayong sumubok. Bilisan mo, ilabas ang dessert para mainom ni Yuan. Ma, anong inumin? Ito, magdala ka ng prutas. Kumain ng bukas. Magdala ng prutas.
Bird's nest, bilis, bird's nest. Dati, ang buong pusong pagmamahal ay nakakapagpabalik sa tao. Sa pagiging isang batang mahilig maglambing. Yanshen, kaya mo bang bumangon? Sumama ka sa akin pabalik sa Yuncheng. Ngayon, lahat ng mayayaman sa Haicheng ay nagtutulungan para i-block tayo. Kailangan mong bumalik sa Yuncheng para magkaroon ng pag-asa ang kumpanya. Hindi, nandito si Yuan Yuan, hindi ako alis kahit saan. Hindi mo ba alam? Si Yang Yuan ay pumayag ng pakasal kay Lu Mingqi. Hindi na siya babalik. Hindi mangyayari yan. Nakita mo ba ang mga regalong ito na inihanda ko para sa kanya? Sa kanyang kaarawan, bibigyan ko siya ng malaking sorpresa. Sa oras na yon, patatawarin niya ako. Wala ka ng pag-asa. Alis na ako. Ingatan mo ang sarili mo. Yuan Yuan, buksan mo, ako to, si Qin Yuan. May malaking sorpresa ako para sa'yo, Qin Yuan, bilis, buksan mo. Anong ingay-ingay? Hindi ba ako makakatulong? Hello, gusto ko lang itanong, alam mo ba? Kung saan pumunta si Miss Layang? Saan? Pa magpakasal. Sea Flower Manor, Century Wedding. Manonood pa ako ng live mamaya. Sea Flower Manor. Century Wedding. Grabe ang sakit. Ayuan. Mula ngayon hanggang sa huli, ikaw na ang lahat. Ano nang gagawin ko parang medyo? Totoong na in love na ako sa role. Yuan Yuan. Sa pagkakataong ito, parang talagang nawala ko na sa mundo. Ang babaeng pinakamahal ko. Tuwing gabi, dito natutulog ng palihim si Ache. Kailangan kong gawing mas komportable ito para sa kanya. Ang childish, may kandado pa. Pagtingin ko sa loob, puno ng diary ng pagtatampo. Hindi ko alam kung anong klaseng babae ang gusto ni Ache noon. Ako. Yung pinasok ko kanina, parang birthday ko. Bakit nabuksan ang lock na to? Paboritong bulaklak ng aking babae ay sunflower. Hindi niya alam. Siya mismo ang pinakamaliwanag na sunflower. Maaliwalas ngayon, pero sa langit ko, umuulan. Dahil, ang aking babae, nahulog sa palad ng iba. Ang aking babae, nasugatan ng malubha sa pag-ibig. Pinili niyang kalimutan ang nakaraan, ang gago. Nakuha ang pinakamahalagang hiyas sa mundo, pero hindi niya inalagaan. Pagbabayaran ko yan. Bago yon, gagamitin ko muna ang paborito niyang musika para pagalingin siya. Ngayon sa wakas, pagkakataon ng dalhin ang aking babae sa sunflower field. Nagsinungaling ako sa kanya. Ang mga sunflower, hindi sila tumubo ng kusa. Ako ang nagtanim para sa kanya. Taon-taon, inaalagaan ko ng mabuti kaya sila sumisikat ng ganyan. Sa mundong ito, saan galing ang napakaraming pagkakataon? Lahat ng tadhana, resulta talaga ng pagsisika. Napakaswerte ko, nakamit ko ang resulta. Yuan Yuan, okay na ako, matulog ka na.
Anong nangyari sa'yo? Tang-i ka. Yuan. Huwag mo akong iwan, Yuan. Yanshen, tingnan mo to. Umalis ka. Anumang bagay na walang kinalaman kay Yuan. Ayaw kong pakinggan. Tama na ang pag-inom. Tama na. Tingnan mo. Ito ay ang kasunduan sa kasal nina Liang Qingyuan at Lu Mingqi. Mahirap makuha to. Peke lang ang kasal nila. Tingnan mo. Tama, sulat ni Yuan to. Mabuti naman. Alam ko na. Hindi magpapakasal si Yuan sa iba. Yuan. Hintayin mo ako, Yuan. Yuan. Pakinggan ko kung tinatawag niya akong tatay. Isang grab pa lang ang laki niya ngayon. Paano kanya tatawaging tatay? Hindi ba kasunduan lang ang kasal? Paano may bata? Yuan, ang hirap ng pinagdaanan mo. Hindi, Ache, hindi mo alam. Gaano ako kabahala para sa batang ito? 5 taon na ang nakalipas. Upang iligtas si Guyanshen na di marunong lumangoy. Napakatagal kong naligo sa malamig na tubig. Sabi ng doktor, napakahirap na para sa akin na magbuntis ulit. Yun pala, siya ang nagligtas sa akin noong nalunod ako. Para hindi ako mag-alala. Sinabi niyang si Jinshan ang nagligtas. Dahil din sa pangyayaring yon. Kaya hindi na siya magkakaanak. 1 taon na ang nakalipas. Sa wakas ay nagbuntis. Pero nalaman kong nagloko siya. Kaya napilitan akong ipalaglag ang bata. Akala ko hindi na ako magkakaanak ulit. Hindi ko inakala. Ang aming anghel na sanggol. Ay pinili pa rin akong maging ina niya. Yuan, nagkamali ako. Ano pa ang mukhang ihaharap ko sa'yo? Sarili kong kasalanan, sarili kong kaparusahan. Sarili kong kaparusahan. Medyo malamig na. Balik na tayo sa loob.